Narito ng ating mga karagdagan na aabangan ngayong Huwebes sa Abog Kamay na Pangarap. Natuwa naman itong si Lynette dahil pumayag nga itong si Aromar Dakanay na makipagkita nga di umano dito kay Giselle dahil tinawagan nga ulit siya dito ni Chef Mart at ibinalita ang good news para sa kanila na pumapayag na itong si Dakanay na makipag-usap at haharap dito kay Giselle. At dito naman na sinabi ng pulis na ito na dapat si Giselle lamang ang makipagkita at wala silang kalamanam na ang sisipot nga sa pakipagkita na iyon ay ito ngang si Lynette dahil gustong makumpirma ni Lynette kung sino nga ba ang tumutulong dito kay Dax kung bakit siya nakalabas dito nga sa kulungan dahil duda pa rin itong si Lynette na may kinalaman itong si Carlos Benitez sa mga nangyayaring na yon. Samantala, tumawag na nga itong si Lynette dito kay Giselle at ipinaalam na pupunta na nga daw siya sa restaurant kung saan yun ang kanilang pinag-usapan at humihingi naman ng pasensya itong si Giselle dahil hindi nga agad siya nakatawag dito kay Lynette upang ipaalam na natuloy nga ang kanyang pag-alis papuntang Cebu dahil sa sobrang daming ginagawa daw dito ni Giselle. At nag-aalala ito dahil wala nga mga kasama itong si Lynette na haharap dito kay Dax. At gusto sanang pasasamahan ni Giselle ni RJ itong si Lynette subalit tumanggi itong si Lynette at hindi na nga nagpapasama pa. At dahil hindi nga mapakali itong si Giselle ay dito naman na tinawagan ni Giselle itong si Annalyn at ipinalam na puntahan itong restaurant kung saan ay makipagkita nga itong si Lynette dito kay Dax dahil may gusto nga daw siyang malaman kung sino nga ang mga kasabwat pa maliban dito kay Moira. At dito naman nagmamadali na pumunta itong si Annalyn sa kinaroroonan kung saan nagkaharap na nga itong si Lynette at itong ang si Dakanay. At sa hindi inasahan ay dito naman nakatanggap ng isang malakas na sampal itong si Dakanay mula dito kay Lynette at kulang pa nga iyon dahil sa mga ginawa niyang pananakit dito kay Lynette at pati dito kay Harry. At sinabi naman dito ni Dakanay na inutusan lamang siya dito ni Moira. At sa di kalayuan ay napansin nga dito ni Dakanay ang isang waiter na may binubunot na baril at sakto naman na napatayo itong si Dakanay at naalerto at tiningnan agad dito ni Lynette. Isang waiter na may hawak ng baril at nagulat din pati itong si Annalyn. Kaya masamang balita at tumawag ang pulis dito ulit kay Giselle at ibinalita na bad news dahil wala na nga itong star witness dito kay Moira upang madiin sa kaso sa kidnapping na kinakaharap ngayon. At tuwang-tuwa naman itong si Moira dahil hindi nga sumablay itong tauhan ni Ninang na kanyang inutusan dahil hindi nga babayaran ni Ninang na iyon kapag hindi siya nagtagumpay na kinakailangan sa pool talaga itong star witness na ito. At labis naman nagulat itong si Annalyn sa mga pangyayari dahil sa hindi inaasahan ay bigla nga nangyari ang ganoon at lahat ng iyon ay bumabalik na naman itong takot ni Lynette dahil sa harap niya mismo ay dito na nga ipinatumba ni Moira itong si Dakanay at tumawag agad itong si Zoe na wag na daw isipin itong si Dakanay dahil nagsumbong nga itong si Zoe sa kanyang ina na ginugulo nga siya at binablackmail dito ni Dakanay. At dito naman sinabi ni Moira na huling araw na nga ngayon ni Dax na manggugulo sa kanyang anak at baka pala rin sila baka pati daw itong si Annalyn at Lynette ay masasawi na rin. At wala nang hadlang sa mga plano ni Moira upang maghiganti sa kanila at balikan ang taong nagpapakulong sa kanya. Kaya yan ang ating pakaabangan bukas sa Abog Kamay na Pangarap.